Si Franz Castro naman. O game. O pakinggan naman natin ngayon si Franz Castro. Kasi, meron siyang gustong gawin. Ang gusto niya, kanina, nag-budget hearing ang judiciary. Pag sinabi natin judiciary, si Supreme Court, tapos lahat ng court sa baba. Si Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, RTC, MTC, MCTC. So lahat na yon. So si Supreme Court yung nakasalang kanina for budget deliberation. Tapos, may mga kabalbalan na sinabi to si Franz Castro. Legit, mga kutsero, may mga kabalbalan talaga. Kaya ngayon, papanoorin natin yung mga kabalbalan nila. Okay, ito yung kay Franz Castro. Ayan siya. Ay, wag yan. Panoorin natin si Franz Castro. Okay. So, Article 7, Section 5.5 ng 1987 Constitution, sinasabi po doon, the Supreme Court shall have the following powers. Ano? Doon pala, umpisa pa lang, mga kutsero, mali na agad. Umpisa pa lang, mali na siya agad. Article 7, Section 5. Alam nyo po, mga kutsero, total kongresista siya. Member siya ng Kamara. Dapat inalam niya yun eh. Franz Castro, basahin mo uli yung Constitution na back to back. Kaya pala puro kapalpak. Mga kutsero, ang article, tatlo po yan magkakatabi. Article 6, Article 7, Article 8. Article 6 is legislative. Article 7 is executive. Article 8 is yung judiciary. Memorize ko pa siya. Yan. Mali yun sinabi niya. Pakita ko sa inyo. Article 8, ayan. Judiciary. So, Article 7, 7 Section 5.5 ng 1987 Constitution, sinasabi po doon, the Supreme Court shall have the following powers. Promulgate Article rules 8, concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleadings, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and the legal assistance to the unprivileged. Such rules shall provide a simplified, inexpensive procedure for the speedy disposition of cases, shall be uniform for all courts of the same grade, and shall not diminish, increase, or modify substantive rights. Rules of procedure of special courts and quasi-judicial bodies shall remain effective unless disapproved by the Supreme Court. So tama po ba ang nakalagay, na ang binasa ko na powers ng ating Supreme Court, Mr. Chair? Article 8, Article 8 Yes, Mr. Speaker. Tama po. Article 8 yun, Article 8. Ano nito nun, ang pinaka-meat ng By the section na ito. Sorry, bakit nagbigla ng Kasi fast forward ko yung Kasi medyo ang tagal lang, ang dami kasing kuda eh. Kaya fast forward ko yung speed. Ay yung legal assistance to the underprivileged. Okay? At ang batas po ay walang kinikilala na estado sa buhay. Kaya yung extension ng pagtulong or pagkamit ng hustisya ay dapat lalong i-extend, di ba, doon sa mga unprivileged at mga mahihirap. Tama po. Tama po. Yung sabi po ng Yan batas, po yung those who have espiritu. less in life must have more in law. Yes, less in life shall have more in law. So yan po yung spirit noong existence ng Supreme Court at syempre ng ating mga batas. Okay? Noon, in 18th Congress, Representative Sarate of Bayan Muna got a commitment from the court administrator, Midas Marquez, court administrator that time, Administrator Midas Marquez, that they will review the procedure of the writ of amparo and see how to strengthen it. Now, in the 19th Congress, we would like to ask kung meron na pong update tungkol dito. Okay. Kwentuhan muna tayo. Ano yung writ of amparo? Okay, tatlo po kasi yan. Actually, may bago pa, may writ of kalayaan. Pero tatlo po yan, yung may writ of amparo, writ of habeas corpus, writ of habeas data. Yung writ of amparo, ito yung remedy, judicial remedy kapag ikaw ay tinetreaten ng gobyerno. Yun yung writ of amparo. So, let's say isa kang reporter, halimbawa, journalist ka.
Tapos, meron kang expose tungkol sa isang politiko. Tapos naka-receive ka ng mga death threats galing sa politiko na 'to. Pwede kang mag-avail of the writ of amparo. Ibig sabihin, poprotektahan ka ng batas. Poprotektahan ka ng Supreme Court, mag-i-issue sila ng protection order para sa'yo. So, ganun. Yun yung writ of amparo. Writ of habeas corpus naman, kapag ikaw ay desaparecido or kapag ikaw ay dinedetain ng gobyerno, pwede, yun yung remedyo mo. Writ of habeas corpus. Ibig sabihin, ilalabas ka. Uutusan ng korte ang sino mang ahensya na yan ang nailabas ka. Okay, yun yung writ of habeas corpus. Ang writ of habeas data naman, ito naman yung judicial remedy para itago yung impormasyon mo. Security of your information. So kapag ikaw, halimbawa, journalist ka, tapos tinetreten ka ng isang government official dahil sa expose na iyong ilalabas. Pwede kang humingi tapos gusto mong protektahan yung iyong security ng mga gamit mo, lahat ng iyong resources, etc., etc. Yung impormasyon pala nakatago sa iyong resources, etc., sa computer, etc., etc. Yun, doon mo kukunin, yun yung i-apply mong remedy, writ of habeas data. Kasama din dyan yung kung sino yung pamilya mo, saan ka nakatira, ano yung trabaho mo, saan ka nagtatrabaho, lahat na yun, covered yun. So, dito po, sa parte na to ng hearing, yun po ang gustong tutukan ni Franz Castro. Kasi may commitment nga daw noong 18th Congress kay Carlos Zarate, kay Kaloy, tungkol sa pag-i-improve daw ng sistema ng writ of amparo. Take note, yung amparo po is a remedy for the security of your person bilang tao. Sino po ang laging gumagamit ng writ of amparo? Your guess is as good as mine. Kadalasan pong gumagamit ng writ of amparo yung mga makakaliwang grupo. Yun po yun. Kaya po sila, gigil na gigil sila dyan sa writ of amparo, writ of habeas data, at writ of habeas corpus. Ayan. So, gigil na gigil sila dyan. Kaya gusto nila yan, mas mapadali. Yun. Panoorin natin to. Yes, Mr. Speaker, the commitment of the Supreme Court through the Office of the OCA, chaired by then Attorney Midas Marquez, and now chaired by Justice Leong, is committed to review, enhance the writ of amparos. Yes, until now, the committee chaired by Justice Leong is reviewing, modifying for the betterment of the writ of amparo. So ito po ay sa 18th Congress pa. So itong commitment to review itong writ of amparo ay ano na to, no? Ilan na, mga 2 to 3 years ago na itong commitment na ito. At saang level na po ito? Hanggang doon pa lang po ba sa review? Or meron na po itong draft para makasiguro tayo na meron na? At kung kailan po ito na mailalabas? Gigil na gigil sila dyan. Guidelines na ito. Under the reign of Chief Justice Gismondo, they are about to release the draft of the modification as to the writ of amparos. So when that final draft or the guidelines as to the betterment of the writ of amparo comes out, and it will be publicized, and of course, you will be prioritized to be given a copy of that guidelines, Mr. Chair. At saka naman po, hindi naman po pinababayaan ng Korte Suprema or the judiciary yung application ng writ of amparo. True. Tuloy-tuloy pa. In fact, in one of the recent cases, the Supreme Court had ruled in favor of the petitioner and issued a writ of amparo for the petitioner. The ponente in that case, the case of Magbanwa case,
Or, no, Cristina Gonzalez case, the Antipolo case is here. The ponente is Justice Joseph Lopez. Mario So in Lopez. that Antipolo case, the police officers or the law enforcement in Antipolo questioned, filed before the lower court, and the RTC. decision of the lower court upheld by the Court of Appeals, but when the case reached the Supreme Court, it was reversed and gave the petitioner Gonzales the necessary writ of amparo. The ponente is Justice Joseph Lopez po. Mr. Chair. Joseph ba siya? Okay, so hindi lang po Mario yung V. ano no, Lopez. yung pagbibigay ng writ of amparo, yung mahalaga dito, dapat yung timely. Kasi kung mag-apply ang isang ano no, ang isang kababayan natin ng writ of amparo, pero dumating na yung panahon na wala talaga siyang proteksyon hanggang sa namatay na. So yan po yung kaso ng maraming mga ano na mga ilang mga aktivista na nag-file ng writ of amparo na talagang ano no, Hanggang sa namatay na sila, ay hindi na nila nakamtan itong protection na ito. Dahil sa patuloy na vilifying, red tagging, kung ano-ano pa na paninira. So sa kasalukuyan kasi, nahihirapan ang ating mga mamamayan para makakuha ng writ of amparo. Halimbawa, dapat kasama sa petisyon ang name and personal circumstances ng respondent, the rights Natural. violated and how the threat or violation is committed, at iba pa. So parang it defeats the purpose ng pagkuha ng proteksyon mula sa Korte Suprema kasi pahihirapan niyo pa no yung nagpe-petition for writ of amparo. Dito sa mga hinahanap pa na mga yung mga paano niyo naman malalaman yung pangalan ng mga nagsa-surveillance o yung mga nagtitik-tik araw-araw dito sa mga tao halimbawa, di ba? So paano niyo naman malalaman yung kanilang mga yung rights violated, di ba? Tsaka yung threat or violations committed, at iba pa. Kung pangarayong tao ka na hindi mo alam pero alam mo na ikaw ay nasa panganib. So paano po yun masosolusyonan ng Supreme Court o ng ating judiciary? Ang stupid ng tanong talaga ni Franz Castro. Alam niyo mga kotsero, hindi naman kasi kailangan yung name as in name talaga. Kailangan lang may respondent ka. Halimbawa, kapag nakakuha ka ng ang nagte-threaten sa'yo, let's say is the police. O di pwede mo siyang kasuhan sa ano, punta ka ng ano niya, ng ano ba tawag doon? Detachment ang nasa utak ko. Shucks, ano ba tawag doon? Naano na ako Dami ko na nakakalimutan Presinto. Punta ka ng presinto, kunin mo yung pangalan niya sa presinto. Mahirap ba yun? Take note mga kotsero, ito pong writ of amparo is a remedy for civilians against public officers. Against public officers to Hindi ho to mga pribadong tao. Against public officers, police, soldiers, civil servants, etc. etc. Paano mo masasabi na mahihirapan kang kunin ang pangalan? Pumunta ka sa presinto, kunin mo yung pangalan. Ano pa daw yung requirements? Yung threat, yung details ng threat. O, ilagay mo doon yung detalye ng threat. Lagay mo yung ebidensya mo. Kung text yan, di text. Kung phone call, di phone call. Hindi ko nagigets yung ibig niyang sabihin na na pinapahirapan pa yung mga tao mag-file. In fact, pwede ka nga lang pumunta sa abogado, yung abogado mo magpa-file para sa'yo ng writ of amparo. Wala kang kailangan gawin. Doon ka lang sa loob ng bahay mo, huwag kang lumabas kung under threat ka. Abogado mo yung gagawa. Hindi ko nagigets kung sinasabi niyang pinapahirapan. What does that mean? Mr. Speaker, ang gawain po ng Korte Suprema or the judiciary o hudikaryo ay ang pagprotekta ng ating mga mamamayan. But before the case reaches the court, kailangan naman natin ng mga gagaling na abogado. Like for example, kung ako petitioner, ako yung naapi, ako yung na red tag or a victim or a victim of Threats. an abuse of the law enforcement agencies, ang remedy ko po, lalapit po ako ng isang abogado. Yung abogado po ang magprepara ng lahat na dokumento. May Like, for NUPL kayo, example, kayang-kaya niyo yan. Kung ako ay miyembro ng isang organized group or isang NGO na naging biktima ako ng karahasan, ang lalapitan ko naman po
yung mga lawyers NUPL. ng human rights, lawyers ng flag, Flag. or ng PAO, or private lawyers. Kung magaling po ang paggagawa ng petisyon, of course, everything will be given by the court in favor of the petitioner. Pero Totoo yan. pag kulang naman po yung mga nipresenta ng mga sitwasyon or factual allegations in the complaint, hindi naman talaga bibigyan ng korte ng pabor yan. So, ibig Correct. sabihin, Totoo. hindi lang nan si korte may kakulangan. Let us consider all those from the stage 1 up to the presentation till it reaches the Supreme Court. So, ibig sabihin yan, kung kinakailangan natin i-review yung writ of amparo na ginagawa naman ngayon ng Supreme Court, tingin ko naman po, kailangan din natin i-educate yung mga bagong lawyers o mga abogado na nagtatrabaho para sa mga akusado or mga petitioner na naging biktima din ng karahasan ng gobyerno. There is no perfect government in this world, Mr. Speaker. Well, thank you po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. I appreciate your answer. Pero sana all, di ba? Sana lahat Sana ng all. ating mga kababayan makakapag-avail ng mga magagaling na mga abogado na siya palang prerequisite para Stupid. para mag-grant itong mga protection na ito. So ito nga po yung kina-question ng kinatawang ito. So parang sinasabi natin na hindi ka pwedeng makapag-apply ng writ of amparo hangga't hindi magaling yung abogado. Stupid. At Walang sinasabing ganun. Ang sinasabi lang, kapag file ka ng writ of amparo, kumuha ka ng abogado para mas madali ang trabaho mo. Ay, bobo. Diyos ko. Kailangan pa ng abogado. Natural, maghahabla ka eh. Ihahabla mo ang gobyerno eh. Natural, kailangan mo ng abogado. Kung wala kang pera, pwede ka sa PAW. Kung indigent ka, kung aktivista ka o miyembro ka ng teroristang grupo, nandyan ang flag, nandyan ang NUPL. O di ba may mga abogado kayo doon, kayo. Alam niyo kung ba't ganito to, mga kutsero? Kung bakit ganyan siya mag-isip? Kasi bibigyan ko kayo example. Petition for writ of amparo and habeas data ng Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines, Gabriela. Si Mario V. Lopez ang tawag dito, ang ponente. Anong nangyari dito? Humingi sila ng writ of amparo at writ of habeas data dahil sila daw ay in-identify ni Red Tag, in-identify daw sila bilang miyembro ng CPP-NPA. So feeling nila dahil in-associate daw sila sa CPP-NPA, ang kanilang buhay daw ay nasa panganib. Yun ang sinabi. Okay. Tapos, ito ngayon na naging desisyon ng Supreme Court. Supreme Court to ha. Anong sinabi ng Supreme Court? Napakita ko to sa video kahapon nung pinag-usapan si Franz Castro pa rin. Kasama po sa desisyon is this: there was no evidence that the alleged killings and disappearances are on account of the victim's membership in organizations tagged as legal fronts of the communist and terrorist groups. The petitioners merely lumped together the purported violations and threats against individual officers and members absent proof that they were committed because of their humanitarian works. Anong sagot ng Supreme Court? Naghabla kayo dito, nagpetition kayo for writ of amparo tsaka writ of habeas data, pero wala kayong ebidensya na kayo ay tinreten. Anong gagawin ng Supreme Court? Natural, i-dismiss yan. Hindi nyo napatunayan na mayroong totoong threat sa buhay nyo. Ang gusto nito ni Franz Castro, padaliin yung pagpa-file ng complaint at padaliin yung proseso ng pag-a-approve. Bakit? Paano kung chismis-chismis nyo lang yan? Ito nga dalawang bata sumuko. Tapos nung press con, pinalabas nyo na tawag dito? Kinidnap? Saan ka nakakita ng kinidnap na nawala September 2? Nagpunta sa kampo September 12? 10 days nawawala? Tapos pag ang gusto nyong palabasin, yung army ang nagkidnap?
Paano? September 12 nga daw humarap sa kampo eh. Diyos ko. Saan kayo nakakita ng kinidnap na walang tama sa katawan? Saan kayo nakakita ng kinidnap na iniharap sa magulang? Kinidnap na yon, ha? At tapos ang ebidensya nyo ng kidnap, tsinelas. Bato ko sa mga mukha nyo yan eh. Yun yung ebidensya nyo ng kidnapping, abduction, tsinelas. My goodness. Ay, nako. Kaya gusto nilang padaliin yung proseso. Kasi ang gusto nilang gawin, ang gusto nila Franz Castro, i-tilt yung batas in favor of those who are petitioning. Na kahit malabo yung ebidensya nila, kahit wala sila masyadong ebidensya na mayroong totoong threat sa buhay nila, i-approve lang ng i-approve yung writ of amparo. Hindi pwedeng ganun. At hanggat hanggat hindi mo mapupulfill etong mga ito. So ang ibig sabihin, kailangan nating magkaroon talaga ng yung ma-relax, kumbaga maging flexible, makita natin yung tunay na sitwasyon ng petitioner. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, marami na po ng mga nag-apply ng mga proteksyon sa ating Korte Suprema na hindi ginrant, pero kasi wala kayong pinabayaan na ebidensya. lang na namatay. Kulang kayong So, ebidensya. yun nga po yung sinasabi natin eh. So, paano ngayon babaguhin ng judiciary itong protection na ito na writ of amparo? So, ano po ba yung magiging pagbabago, halimbawa, doon sa mga requirements? Nagdidemand eh, no? Mr. Speaker, hindi lang naman si Supreme Court ang pwedeng mag-recognisa ng petition for writ of amparo. Pwede naman doon sa RTC Right. at saka sa Court of Appeals kasi shared jurisdiction yan. Ibig shared sabihin, jurisdiction. pwede ka sa RTC, Court of Appeals, and pwede ka naman sa Supreme Court. Pero the litany of cases na naging favorably po yung judiciary doon sa petitioners ay napakarami po. In 2022, merong cases ng Magbanwa case, labor organizers. Okay. Nakadaan ng kaharasan ng mga law enforcement. Ang ginawa ng Supreme Court, yun, binigyan sila ng writ of amparo. Okay. Pabor po sa kanila. Doon naman po sa rural missionaries, yung karapatan group, binigyan din po ng Supreme Court. Doon naman po sa Baculo case, binigyan din po sila pabor sa kanila. Writ Ang of hirap amparo kalaban din. ng ano? So there are so many cases wherein the Supreme Court or the judiciary decided in favor of the petitioners. Okay. Kaya lang po, meron ding mga kaso na hindi talaga nabigyan dahil po hindi po sapat yung sitwasyon, yung factual allegations Right. doon po sa petisyon na ginawa nila. So, I think the Supreme Court or the judiciary is fair, very fair enough Okay, on this issue at hand. Thank Mr. you. Napahiya na si Franz Castro, kinakat na niya. In fairness sa Supreme Court, mga kutsero, syempre I'm hoping na maging abogado ako someday, di ba? Supreme Court, baka naman. Kailangan pa sa bar. Anyway. In fairness sa Supreme Court, ang hirap nilang kalaban sa plenary debates. Supreme Court pa naman eh. Daging handa. May nagpakita siya ng cases na napagbigyan ng writ of amparo. Kaya hindi mo malaman kung saan nanggaling sinasabi ni Franz Castro na napakarami po ang hindi na pagbibigyan. Baka kaya maraming hindi na pagbibigyan kasi flawed yung inyong petition. Baka yung tulad nun, yung kay Justice Mario Lopez. Anong sinabi? Yung pinakita naman na ebidensya, hindi naman yung threat eh. Paano nyo masasabing under threat kayo? Yung ebidensya pinakita nyo, hindi naman threats. Mr. Speaker and distinguished sponsor, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang ibig po sabihin ng writ of amparo is a remedy available to any person Nagpaliwanag whose ka, life, huli na. liberty and security is violated or threatened with violation by unlawful act or omission of a public official or employee. So ito Sorry popos ko lang dyan. Kung nandyan ang prof namin sa Consti, sasabihin nun,
Okay, thank you for reading from the book. Can you explain in your own words? Ang ginano si Franz Castro, bigla. Mahalaga din po yung salitang threatened. So pinagbabantaan ka pa lang, ano na, di ba? Pinagbabantaan ano na ka pa lang? hindi, Pinagbabantaan ka? threatened na yung, yung life, liberty, security. So, yun yung sinasabi Sorry, di ko matiis. Sabi niya, pinagbabataan ka pa lang, threatened na ang iyong life, liberty, and security. Ha? Pinagbabantaan ka na nga eh. Dali natin. natin sa writ of amparo. Okay? Ay, my Yes, goodness. Speaker. Next So naman funny. po. Okay na po ako doon. Aantayin ko na lang po yung yung commitment po, Mr. Speaker, ng ating distinguished sponsor at ng ating judiciary doon po sa gagawing recommendations or pagbabago po doon sa mga guidelines. Okay. Ito na yung red tagging. Ito nakakatawa tong sa red tagging. Salamat po doon sa commitment na Supreme Court at ating judiciary tungkol sa pagpapalakas sa writ of amparo, pagkakaroon ng bagong protected writs at measures against doon sa violation of human rights. Lalong-lalo na yung tungkol sa mga measures na pwedeng maprotektahan ang ating mga kababayan tulad nila Jonila Castro and Jed Tamano grabe. na matapang na tumindig sa katotohanan sa kabila ng banta Salsal na salsal tong ng issue na kanilang to, no? buhay at iba pang human rights Kadiri. violations na ginawa sa kanila ng mga uniformadong militar. File na kayo ng kaso. Okay. Kaysa ginaganyan nyo. Next question ko po, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Ano naman po yung remedies ng ating judiciary regarding doon sa red tagging? Yan. Talamak na term, lalong-lalo na po doon sa mga aktivista, sa mga opposition, o hindi nga lang red tagging, Mr. Speaker, terror tagging. Kapag nagsalita ka lang, kumwestiyon ka nga ng kung ano-ano dito, ay terrorist ka na. O, kidnapper ka pa Lalo nga, di ba? nagkaroon Sabi. ng kaso, pati yung mga judge ay nare-red tag na rin. So meron po bang nagawang remedy na ang ating judiciary kaugnay dito sa red tagging, Mr. Speaker? Mr. Speaker, yun naman pong red tagging na sinasabi natin o pinag-uusapan ng bayan, at this moment, si red tagging naman ay hindi isang krimen. Right. When the law does not define the elements of the crime, siyempre naman hindi siya krimen. Pero nung red tagging po is always associated with the remedy of writ of amparo. Kasi yung sinabi naman ni writ of amparo, kung natitreaten ka dahil sa isang kagagawan na isang law enforcement officer o ng PNP, that is the time na pwede kang kukuha or avail the remedy of writ of amparo. So ibig sabihin yan, doon po sa factual situation or allegation, talagang makikita natin kung ano ang pwedeng i-entertain ng Korte Suprema, Court of Appeals, or ng regional trial, or the lower courts, kumbaga. So, ibig sabihin yan, hindi porke tinawag tayo o nire-redtag, o ikaw, miyembro ka ng ganito. Akala ko Krimen sasabihin. yan. Pag lalampas yung law enforcement, dyan sa sinasabi nilang ikaw o ito, miyembro ng ganito, lalampas sila and susundan ka, iso-surveillance ka, i-background check ka, that is the time that the petitioner can ask for the remedy of writ of amparo or any writs as the case may be. Yes. So ano po ang ginagawa ng Korte Suprema? Ano po ang ginagawa ng Hudikaryo? Kung may petition po, pinasyo-showcause nila yan. Yes, show cause order. There is always an action in response to the petition. For example, in the case of Ms. Badoy, pending before Pending pa sa Supreme Court yan. Supreme Court, or yes, Badoy versus Malagar. pinasokos ni Supreme Court si Ms. Badoy. That is an actual response of the Supreme Court or the judiciary. So wala pong pinabayaan. Basta may complaint, basta may petisyon darating sa Korte Suprema or sa Hudikaryo, and sa tingin ng Hudikaryo, dapat aksyonan, may aksyon. This is the classic example where the Supreme Court shows
Okay. professionalism, and fairness. Thank you po, Mr. Chair. distinguished sponsor, Mr. Speaker. So, familiar naman po ako doon sa ginagawa ng Supreme Court, no, doon sa mga petition. Kaya lang, ang tanong ko lang po, dahil ito po, yung sinasabi, patuloy na sinasabi ng mga oposisyon, ng mga aktivista, yung red tagging na sinasabi. Alam ko, meron ding isang Dami mong alam. like for example, parang desisyon ang si Justice Loyonen defining the red tagging. So siguro kailangan So? sigurong i-review ng judiciary dahil ito ay talagang talamak naman na nangyayari. Baka pwede pong ma-review ng ating judiciary. Ano tong red tagging na ito? Na patuloy namin na sinasabi kasi lagi na lang sinasabi, walang red tagging, walang kaso ng mga red tagging. Wala Kahit ang talaga. mga militar, ang red tagging na yan ay hindi naman nag-exist. Wala talaga. So It ito doesn't na nga yung exist. nangyayari. Pag na-red tag ka, isa-surveillance ka, ilalagay ka sa tarpaulin, o papakalat ka sa mga vloggers. Ano kasalanan namin dyan? Ganito ka. So wala pa bang ano yon? Anong kasalanan namin dyan? Franz Castro! Anong alam namin dyan? Dinami mo pa kami dyan sa ano mo, pag-grandstand mo dyan. Alam mo kasi, Franz Castro, let's call a spade. If you're a communist, then admit to your communist ideal. So wala naman problema doon. Hindi naman krimen yan. Wala pa bang would not cause a worry for our judiciary, yung mga ganong mga nangyayari po. So sana magkaroon naman ng initiative. So yun yung sinasabi Anong gagawin ng natin. Supreme Court? Kung wala yan doon sa mga violation, sinasabi na lang natin na dahil wala naman yan hindi naman yan red tagging, baka pwedeng mag-initiative ang judiciary to Anong define gagawin ng Supreme Court? etong sinasabi namin na red tagging na ito dahil marami na pong napahamak, marami nang namatay. Anong namatay? Sa Sino ganitong mga sila? nangyayari po. Mr. Speaker, kahit anong definisyon ang gawin ng Korte Suprema tungkol sa red tagging, still, the judiciary, the Supreme Court cannot penalize. Right. Because the Supreme Court cannot make judicial legislation. Kung gawin natin red tagging as a crime, ang gagawa niyan, tayo po. Correct. Tayo po ang gagawa ng legislasyon, ng batas, Tama. making red tagging as a crime. Hindi naman si judiciary, hindi naman si Supreme Court ang gagawa ng batas para dyan. Correct. So kung karapat-dapat magawa ng inisyatibo para doon sa red tagging na magiging krimen, tayo ho sa legislasyon ang gagawa niyan, Mr. Speaker. Oo. Pahiya si Franz Castro. Alam niyo po kasi mga kudyero, dalawa ko kasing prinsipyo yan. Dalawang doctrines yan. Mala in se, tsaka mala prohibita. Mala in se, ito yung mga crimes that are really evil in nature. Mala in se. Yung kapag ginawa mo lang siya, pag the act of it, just the act, the mere act, already is evil. Kaya mala in se. And therefore, it's illegal. Mala prohibita is bawal siya kasi ipinagbawal ng batas. Yun, mala prohibita. Ngayon, mga kudyero, masama siya kasi ginawa siyang masama ng batas. Kaya mala prohibita. Ngayon, it will lead to another legal doctrine na dapat alam niya kasi kongresista siya, mga kudyero. Nag-statcon kaya to mga to, statutory construction. Kahit isang term lang, statutory construction, para alam niyo yung mga pinagsasabi niyo. Meron pa pong isa na doktrina. Ang doktrina po na isa, itong isang to, ay nullum crimen, nullum poena, sine lihe. Ibig sabihin, mas madali sa English there's no crime if there is no law that will punish it. Yun yung ibig sabihin nun, nullum crimen, nullum poena, sine lihe. There's no crime if there is no law that punishes it. Tayo dapat ang gumagawa, ang nagde-define kung gagawin nating krimen ang red tagging. Kasi nasa mandato po ng judiciary, ng legislative, ang paggawa ng batas. The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure
The rights of persons appearing in or affected by such inquiry shall be respected. Ayan, no? Kasi nga, trabaho kasi nilang gumawa ng batas. Section 23, the Congress by a vote of 2/3 of houses in joint sessions assembled voting separately shall have the sole power to declare the existence of state of war. Ito yung yung mga exclusive powers ng Congress. Ayan, no? Power of the purse, nasa kanila. Sila yung gumagawa ng budget. Kaya kami budget hearing. Ano pa ba? Discretionary funds. Bills. Pag, yung mga panukalang batas. Ito, ayan, yan. Section 26. No bill passed by either house, etc., etc. Andyan lahat. Ngayon, kung gusto nyong gawing criminalize ang red tagging, then create a special law. Create a special law or amend nyo yung tawag dito, revised penal code to include red tagging doon sa libel. Sa clause sa libel. But then again, mga kutsero, sinong matinong kongresista ang papayag na i-criminalize ang quote-unquote red tagging? What will be the public good of it? Ano magiging benepisyo niyan para sa buong bansa? Wala, di ba? Wala magiging benepisyo yan sa buong bansa. So, sinong kongresista, both Senate and lower house, in his right mind would do that? Walang gagawa nun. I agree po dun sa sinasabi ng ating distinguished I agree. sponsor, Mr. Speaker. Kaya marami po tayo ditong mga nakalatag o nakafile na mga naka-file po na mga bills kaugnay ng red tagging, katulad ng noong Human Rights Defenders Bill na kasalukuyan po ay nasa committee at tingin natin anong ay kinalaman yun din, ng magkakaroon din judiciary doon ng dyan? mga definitions. At yun na lang po siguro dahil hindi naman foreign sa judiciary itong red tagging na ito. At in fact, sinabi ko nga, si Justice Leonen, nabanggit yan sa isang decision niya, na dapat ay mapag-aralan na rin. Okay? Kasi po, pinag-usapan natin dito yung proteksyon ng ating mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. So yun po. Makakaasa po ba ako ng commitment na sana ay mapag-aralan din? Kahit na sinasabi natin Ama ka na. Puro pag-aralan. 'Di ba? This is a reflection of nakakatawang panoorin pero at the same time nakakalungkot din kasi bakit naboboto pa rin sila? Nahahalal sila ng nahahalal. This is a commentary about how Filipinos vote. Yes, 'di ba? Ba't sila nandyan palagi? Lagi may makabayan black. At actually, confident ang bayan, natatakbo sila sa 2025 at confident sila na makakabalik sila sa Congress. This is really a commentary about how we value our vote or how we should value our vote. Hindi ko alam kung paano nakakapasok yung makabayan black na yan dyan. Taon-taon na lang simula nung nagkaroon ng party list nandiyan ang makabayan black. Kada eleksyon. Kaya hindi umusad-usad ang Pilipinas eh. Dati nga, mas marami pa sila. Parang ilan sila before? 6? 7? Parang siyam pa nga yata at one point eh. Tigta-3 seats. 3 party list, tigta-3 seats. Ganun karami ang bumuboto sa kanila. Ngayon, konti na lang, tagi-isa na lang. Bakit? Kasi na-expose na member sila ng CPP, NPA, NDF eh. So ngayon, medyo kontrolado na. Pero hopefully wala na. Sana hanggang dyan na lang yan. Diba? Imagine, utusan mo ang Supreme Court na gumawa ng jurisprudence on red tagging. How stupid is that? Hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming pong salamat sa inyong Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating channel. And don't forget to like, share, and subscribe! I'll see you next time in our next Coach Giant Live. Bye everyone! See you next time.